ang star match natin of the day na talaga nga namang for sure, hindi tayo bibiguin sa pagpapakitang gilas ng dalawang koponan. Kaya kayo dyan, supportahan nyo ang inyong sinusuportahang team with the official hashtags ng kanilang mga team. For RRQ Kaito, hashtag Viva RRQ. For TNC Rough Era, hashtag Rough World. Rough World Era, yun yata ang official hashtag nila. Yup, comment nyo lang dyan at bumoto na rin kayo sa poll kung sino sa tingin nyo ang mananalo dito. Kasi again, gusto ko lang ulitin ng RRQ Kaito, it's either this is their redemption or magpapatuloy yung na-din lose streak nila. Yun yung makikita natin. Kung kaya ba ng TNC, ipagpatuloy din yung momentum, yung domination nila dito na mukhang pinapakita lang din naman talaga na kaya yata nilang kontrolin ng kaharian. Inaaurahan ng buong TNC Rough Era ang kaharian ng RRQ Kaito. Dun sa jungle, sinasalubong agad si Kelvin. Ayun pala, hashtag Only Rice. R-I-S-E, hindi Only Rice na kanin. Gusto yun ni Sir Matt. Oo, pero... Pagka-Only Rice. Actually, ako din gusto yun. Ikaw din, gusto mo yun. Gusto ko yan. Diba? At kailangan dito din na etong si Reggie, feeling ko, kayang-kaya niyang ganyanin ang ganyanin si X-Nova. Kasi ang hirap naman mag-commit sa Matilda kasi alam mo makakatakas! Ang sakit! Naka-purify. Okay, so yung Purify na yon ay para lang din na hindi sila ma-set upan. Wait lang, 1v1 agad. Sir Matt versus Kelvin. First blood, agad-agad ay makukuha dito ni Sir Matt. Kasasabi lang natin, gusto ng Only Rice, tumitibog na naman. Welcome, Kelvin, sa MDL Season 4. Ako nga pala si Sir Matt. Kung may Doc Birds, may Sir Matt. Ay, okay. So, andun yung mga mga tawag, may pantawag dun eh. May mga prefix. Wow. Sir Matt, Doc Birds, Kuya Kelvin. Si Kuya Kelvin. Mga kuya at mga bossing natin dito sa dalawang koponan na to. First turtle, mapupunta rin sa side ng TNC Rough Era. And it feels like parang ang angas nga talaga nila kasi tita mo naman si Kuya Sharp. Nandun lang yung mismong final slash na magagaling kay Kuya Ferds. Pero hindi pa rin magiging successful ang TNC. But because of that, medyo inaaurahan talaga nila, no? Parang ginagalawan talaga nila dito ang kaharian ng RRQ Sharp. Sumisigsag ng onte. Hindi yan zebra. Kabayo yan, kaya hindi siya basta-basta makakasigsag ng onte. Pero for RRQ, ang ganda nung punish na ginawa nila kay Kuya Sharp. Boss, sinundan ni The Wild One eh. Hindi niya talaga pinaalis eh. Mahilig talaga sa animal si Dogfords, no? Oo nga, pati tikbalang. Hindi niya na pinalampas yung species ng tikbalang. Talagang hinuli niya. Oo, sinuri niyang mabuti. Iba ka, Kuya Ferds. Hindi pala Kuya Ferds. Doc Ferds. Ngayon, nandun yung circling eagle. Hindi na nga circling eagle, semi-circle na lang. Tapos sabay, nakakuha na naman sila ng isang kill kay Kuya Kelvin. The semi-circling eagle, hindi binuo yung circle. Hindi umikot, boss. Oo, kalahati lang. Tapos tournament na agad. Kalmot ni Sir Matt. Kalmat. Kalmat. Yan. Kalmat. Sige. Sige. Thank you. Sige. Kinalmat eh. Okay, sige. Susuportahan kita dyan sa kalma. Ayan. Kasi 1-0-1 naman dito. Etong si Sir Matt. Pero actually, ang nakukuha pa nga ng kill na yon si Kuya Reggie. Ang nakikita natin dito na ang laki ng tulong talaga ng isang Matilda para maging matapang sila eh. Kasi ayan, pwede kang umalis kapag kailangan na. Kung kailangan ng umengage, pindot ka lang ng guiding wind. At si Kelvin medyo nahihirapan na talaga sa jungle niya. Kasi may mga threat na laging nandyan yung Matilda. At hindi lang Matilda yon kung tutusin. Laging may kasama yon. Laging mong i-expect na may kasama yung Tamatilds. Tapos, ang mahirap pa dun sa Matilda yun, naka-purify. Kaya kahit gusto man siyang set up ni X-Nova, Si Sharp. hindi yata basta-basta madali kayang patayin yon. Si Sharp hindi rin madaling patayin. Yung tikbalang na yan, napakakakunat ni Kuya Sharp. Nandun yung flicker, next Nova. Tatry nila mag-setup, nag-reset lang din naman yung turtle. Nandito yung Easy Boy, retry mula kay Kelvin. Ganda nung zone ng RRQ para makuha nila doon yung turtle. Sumet up si Nova, pero kapalit lang yun ng buhay niya kasi low on health na siya. Tinry niya na lang sanang ilaban. Tsaka nandun din kasi yung alien, sinubok niya na implosion, baka kayanin ng damage, but unfortunately, hindi kaya. Pero sabi nga ni God na lang,
TNC win game 1. Naniniwala siyang ano. Game 1. Kung may Lucifers, may Birds dun sa kabila. Ito Lucifers. Okay, sabi ni Kiten. RRQ one hit wonder. Wow. Anong ibig sabihin nun? One hit wonder parang ano yata one chance eh. Kapag you miss the one chance, you lose. Okay. Again, shout out to all the kingdom, to all the fans of RRQ. We're still welcoming you guys. You are welcome in the MDL Philippines. Yes. Season 4. And you are watching the game of RRQ Kaito versus TNC Rough Era. And you are right. Denjiro is not playing because Kelvin will play. Kelvin is in. Denjiro is out for now. Pero for TNC, ayoko na ituloy yung English ko. Ikikater ko na ang mga Pinoy nating manonood dito. Tama naman. Ang mga kapwa natin Pilipino. Kasi tingnan mo yung tikbalang. Yung pinupuruhan doon Ay. sa taas by Circling Eagle. Ito, tinuloy-tuloy na. Dalawang Circling Eagle. Paikot lang din talaga at si Xnova. Hahabulin nila. Wala pang flicker available pero hindi na nga naman kailangan. Kasi hindi pa enough yung damage ng TNC para pabagsakin si Kuya Nova. Napakall si Kuya Reggie. Si Kuya Reginald. Sabi niya, okay, umimplosion na. Purify ako, tapos Circling Eagle. At ang sabi naman ng RQ Kaito, sabi ni Kuya Daniel Gomez, okay, out muna, napa-ulti ako. Wala tayong matadali. So, turtle na lang. Turtle na lang makikita yung laban. Wala pang available ultimate si Xnova, pero si Reggie meron na. Ito na naman. Yung Glorious Pathway, sila na naman ang magsisimula para dito sa action. Zone lang pala yung gagawin at nakakita ka nun. Tikbalang nalilipad sa harap ng RRQ si CY. Dun sa baba, medyo nahihirapan. Nag-dash na rin si Kuya Robin pero makakatakas pa rin si CY. Kabisado niya yung hero na yun. Nakapag-entropy, nakapag-flicker. Lahat ay gagawin. Retribution ni Kelvin para kunin yung purple buff. At I must say, TNC Rough Era, smooth pa rin ang pinapakita at tila wala silang problema. Ganda talaga sa totoo lang nung pinapakita nila dito. Again, gusto ko lang ulitin yung reason, yung bakit ang hirap para sa RRQ na kontrolin tong game na to. That is because of the Matilda. And since wala yung Matilda dito sa taas, ang hirap pa rin talagang patayin ni Kuya mo Sharp. Tumatakbo, digidig, hindi umabot si Kuya Reggie para isalba yung tropa niya. Pero it doesn't matter kasi ang nakuha ng TNC Rough Era ay yung second turret dun sa bottom lane. Masyadong mahaba yung oras na naibigay ni Sharp. Although again, si Perts na naman yung humabol sa kanya, talagang gusto niya i-dissect. Kailangan niyang i-dissect yung tikbalang. Naku-curious eh. Naku-curious siya. Ano ba yung anatomy? Ano bang kulay ng dugo nito? Oo, kailangan niyang malaman para malaman niya kung paano haharapin at lalabanan. Baka sakaling masolve natin ang mystery kung bakit pag umuulan habang maaraw, May may kinakasal na tikbalang. Kaso ngayon, wala pang ikakasal kay Kuya Sharp eh. Wala pa, bossing. Solo mode muna siya. Pero loyal yan sa isa. Loyal yan. Ay, kaya naman. Loyal yan si Kuya Sharp. Kaya parang medyo hindi pa kaya ni Kuya Ferds dito yung i-dissect basta-basta si Kuya Sharp. And now, para sa RRQ, hindi din nila nakukontrol yung mapa. Alam mo yung control na sinasabi mo na yan? Ang magsisimula yan kay Xnova. Okay. Kailangan niyang mahawakan yung bush. Tapos, dapat enough yung distance ng ibang members ng RRQ Kaito sa kanya. Para kapag nag-call siya na, tara pare, bigyan. Yung mga ganong moment, yung may biglang sumisilip na Reggie. Although may purify yan, kaya wag si Reggie. Yung ibang members dapat. Pero kasi dalawa yung naka-purify dito. Yun nga Si Reggie, si Robin. At ito din yung isa sa gustong i-point out kay Vin. Napakahirap hulihin ni Vin talaga sa bawat games. Yung Vexana na yan yung mga heroes na dapat nakatayo lang. Dapat ang dali lang hulihin. Pero pag si Kuya Vin na yung naglaro, bossing, hindi madaling hulihin si Kuya Vin. Napakalayo. Talagang alam niya na ako lang yung pinakamagandang target dito ng RRQ Kaito. So hindi mo magpapakita. Reggie, ikaw na bahala. Kailangan mabisyo na mo. Kailangan alam natin sa manggagaling. Pati si Sharp Diba? May nag-passive.
Diba? So alam niya din dito Nandun na si Kuya nandun si Ferds. Kuya Ferds na baka may mag-dissect na naman sa kanya. Kalahati yung buhay ng Lord. Pwede magsimula ng aksyon. Nandun yung Flicker Implosion next. Nova, ang kaso lang walang Grabe! nahuli. Yung Lord yung nahuli niya pero retry pa rin ni Kuya Kelvin ang makakasecure ng Lord. RRQ will get the Lord pero ngayon nandito na ang TNC to make a counterplay. Si Si Ferds Ferds! ang hahabulin lang dito ng dalawang membro ng TNC. Masaya-secure nila yung 2 kills. Kelvin! Palit ang buhay ng Lord. Pero tatry sana ni Kelvin. Ang kaso lang, grabe yung heal and shield na meron ang isang Matilda. Mabubuhay pa rin because of the mobility na hatid niya. And right now, TNC Ralph Ay, Ira ay! nagkasakitan. Robin is down na ba? Entropy out si Sai. Buhay pa rin naman si Kuya Kelvin. Mukhang pumasok lang dun, oh. Walking down the aisle, it's wonderful tonight. Hey! It's late in the evening kahit 4:21 pa lang ng hapon. Nakita si Kuya Robin eh. Pagkakita sa kanya, bossing! Wondering what clothes to... Ay, grabe ka na. Grabe ka na, Kuya Robin. Ay, hindi Kuya Robin. Kuya Qwerty pala. Si Kuya si EY din ang Oo, tindi. Si Kuya CY eh. Mainit si Kuya si EY. At dahil doon, kahit papano, dun sa Lord na nakuha nila, mababaliktad na naman yung control ng game. Kanina kasi, hirap na si RQ kahit to. Pero nung na-retry, yung, okay lang yung yung flicker na walang nahuli. Si X-Nova. Pero yung tulak na kasunod kasi yun yung nagpa-tournament. Hindi pre. 'Di ba? Nag-flicker, Oo. nag-set. Na-set upan, na-implosionan yung Lord. Ah, nabawasan. So, kung sino yung na-implosionan, syempre, yun yung iba-burst down mo. So tama. It all Ang interconnects. call pala nila, okay pre, ulti ako, burst nyo. Inultihan yung Lord, na-burst yung Lord. Na-burst yung Lord. Okay, yun pala ang tamang call. The mind games. Tama in games. Yun yung mga bagay talaga na kakaiba at hindi pa nahahanapan ng ng research. Hindi pa nasasagot ng siyensya. Op, Kuya op, op. Sharp, nangangalahati, nangangaray ang buhay niya. Ang sakit na talaga ni Kuya CY. Nandun yung Easy Boy pero lalayo ang RRQ. Again, oo nga pala, Nathan to ni Kuya CY. Oy, The oy, chap, oy. teka lang, baka may mangyaring baka may mangyaring krimen. Okay, Mainit. wala. Mainit. Nagka-flickeran, nagka-alisa, wala palang flicker, walang lang, tamang dash-dash lang ni Kuya Reggie sa kanyang guiding wind. At talagang isa pa dito sa pwedeng problemahin ng TNC Ralph Ira ngayon, yung paano yung lapit ni Robin eh. Kailangan hindi siya yung... Dapat gayahin niya si Kuya B na nasa likod. Si Sharp! Grabe! Oy! Sinaglit lang ng RRQ si Kuya Sharp. Si Kuya Matt, si Sir Matt, nandun sa likod. Pero hindi niya na ipipilit pa kasi nagsasama na ngayon ang kaharian ng RRQ. Nagpapaliwanag pa lang ako na burst down na si Sharp. Napakabilis, boss. So ibig sabihin ang dami ng items ni CY. Tatlo na, actually. Ayun May na. Feather of Heaven. Wait lang, kasi si Kuya Reggie, kahit may Purify, hindi mo naman basta-basta gagamitin kung si Kuya Ferds lang yung mag-set up sa'yo. Pero nangangaray na rin sila eh. Nahihirapan na rin sila kasi once RRQ, masecure nila yung control, ito ang lakas Sir Matt, ng Sir defending champs. Si Silip, si Sir Matt. Yung aso, nagkaroon ng pakpak, lumipad palayo kasi ang RRQ, masesecure na naman yung Lord. Ang daming gusto i-dissect ni Kuya Perch, pati yung yung Fairy na si Matilda, tapos yung Wolf. Ang dami nga, Kung sinong boss. gusto niyang makita, kung sinong nasa harap niya. At yung Easy Boy nga eh. Oo, gusto niya i-dissect. Yung pala the power of science eh. Hindi circling eagle yun. Sir lang. Sir Eagle. Sir lang yun. Sir Eagle. Lumalayo, medyo nag-e-egolis na sila dito eh. Lalong-lalo na for RRQ, ito yung sinabi natin. Masakit na si CY, meron na nga siyang Feather of Heaven, may Holy Crystal, meron na ring Starlium Sight. Yun yung kanina pa. Paano pa kaya yung ngayon? Kasi tingnan mo yun. Napapurify na si Kuya Reggie kasi ang sakit na nung follow-up ng RRQ. Pwede ngayong kumol si X-Nova. Okay, pre-ulti ko, burst nyo. Diba? So, kapag inultihan ni Kuya Nova yung Torre ang iba-burst dito. Pwede. Oh, okay. Pwedeng ganun ang call ng RRQ. Ngayon, hindi pa nag-set. Hindi Wala pa pa. nag-set Wala kasi pang na-burst call. naman na yung Lord. At Woo! Kuya Woo! Kelvin, Woo! with the TP plus the sticker of ENC, anong only rice? Ito yung pagbangon namin. Ito na yung ulam. Ayaw namin ng kanin. 5 miyembro mula sa RQ kahit to ay susubok na humarap. Entropy out lang kay Kuya CY tapos sa baba!
Sa baba, action na, nandun na yung Circling Eagle, kalahati na naman. Napilitan gumamit ng didig. Kasi ito na yung tunay na implosion na setup ni Kuya Ferds. Ang kaso lang, wala pa masyadong damage kasi walang follow-up. Mingwin is out. Ferds ngayon ay namatay lang din dun sa laban. Kailangan tumakbo. Nag-out na kanina si Kuya Mingwin. Hindi niya gugustuhing mamatay. What a beautiful sustain na nanggaling dito sa TNC na buhay. Inabangan ni Kuya Kelvin pero nabuhay pa rin. Kamuntik-muntikanan si Kuya Robin. At si Sharp actually, dalawa sila. Nakamuntik-muntikan doon. But again, ang ganda nung setup. Ang ganda nung secondary setup, yung final slash. Pero hindi pa pala ready sila Kuya CY at sila Kuya Mingwin. Malayo si CY. 50% HP. Hindi din siya ganun nakapaganda at nakaposisyon ng kanyang sarili. Even si Ganda, oh. Kelvin. Ang ganda nung set sa totoo lang. Ang kaso lang kasi, yung alien, di ba? Isa lang, linear lang kasi. Oo, isa lang. Isa Single. lang eh. Singular target. Ang isang alien dito, Hop, si hop. Sharp na naman na magiging target. Circling Eagle, sige yung nasa harap lang muna. Si X-Nova muna yung itry nating i-burst down, pero dun pala sa Likod! likuran. Tinatry ni Kelvin, humanap ng kill, hindi tinamaan ng Spear of Destruction, pero dun sa may CY! bandang gilid. Naku, ito na yata yung counter ng kaharian. Aray ko! Iniisa-isa na sila ni Oh CY. my God! Entropy in, Vin is down. Robin na lang ang matitira ngayon para sa TNC Rough Era. At mukhang di na maglo-lord ang kaharian. Baka nakakalimutan nyo. Kami pa rin naman to, parang walang nagbago. RRQ Kaito down that middle lane. And trophy mula kay Sai. Mukhang ganitong-ganito rin yung panimula nila before. RRQ Kaito will get game 1.